Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan sa Taiwan tungkol sa mga gawan, pagpapalaki at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating kapagkakin balita, si Boyet Guillermo. Huwag kayong magkagulo! Huwag kayong magkagulo! Opo, ako nga po yan, si Boyet Guillermo, ang isa na naman pong muli po ninyong makakasama sa Balitang Pilipinas Worldwide. At siyempre, bago tayo magsimula, kayo po ay aking babatiin ng magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa iba't ibang dako po ng mundo na naabot po ng Balitang Pilipinas Worldwide, magandang hapon sa inyo dyan sa iba't ibang bansa. Maayong buntag. Yan, para magkaintindihan po sa tayo, maayong buntag sa imo diha. Alright. Ito na naman po ang isang edisyon ng ating pong Balitang Pilipinas Worldwide. Huwebes, ayan, araw po tayo ng Huwebes, August 23, 2023. Yan, araw po ng Huwebes, siyempre, simbang Baklaran at ngayon pa lamang yung ating mga kababayan na magpupunta sa Baklaran, lalo na yung mga galing ho sa trabaho, hindi ho nakapag simba bago umalis ng bahay.
Ayan, ngayon pa lamang po sasamantalahin ang pagsimba sa Baklaran. Kaya, patuloy na nagpapaalala ang inyong pong lingkod, ito pong DCW Broadcasting Studio na mag-iingat po tayo sa ating pong pagsakay-sakay. Ingat tayo sa ating paglalakad. Sapagkat kahit papunta ka ng simbahan, maaari kang abalahin. Maaring may humadlang sa iyo sapagkat tahanan ng Diyos ang iyong patutunguhan. Kaya posible mangyayari yan. Kung hindi ka marunong mag-ingat, mangyayari na may hahadlang. Pangkaraniwan ho yan nangyayari. May mag-ahadlang para hindi ka makarating sa simbahan at hindi mo madinig ang aral sa araw ho ngayong Miyerkules. Hindi mo madinig ang aral ng ating Panginoon. Kasi napakahalaga ho naman talaga na laging napapakinggan ng tao ang salita ng Diyos. Opo. Napakahalaga no sapagkat yan bakit ba yan ay yan kasi ay gabay. Gabay po ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Yan. Kinakailangan ang tao ay nananatili at palagi na nakakapakinig ng salita ng Diyos, lalo na't kapag ang taong ito ay itinanim niya sa kanyang puso at isipan, ang narinig niya sa homily ng pare, ang homily ng pare, yun po ay batay. Batay po yun sa salita ng Diyos mula po sa banal na kasulatan. Na kung saan ang banal na kasulatan naisulat ang mga kautusan ng ating Panginoon. Yan. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, alam na natin kung sino yung isa, kung sino yung maghahadlang. Hahadlang patungo sa iyo, patungo sa simbahan. Kilala mo yan. Posible diyan magpakalat yan ng magparating yan ng sugo niya. May aaway sa iyo, yun nga, may dudukot sa iyo. Yan. Kaya pag nangyari yon, so hindi ka makakarating sa tahanan ng ating Panginoon. Di ba? Yan. So, ingat nang tayo po ay makarating sa patutunguhan natin, lalo na sa simbahan, sa sa Baklaran. Sa ina ng laging saklolo. Kaya yung ating mga debosyon, yan ay ating pong tuparin para granted ang ating mga kahilingan. At kung hindi pa man hindi naman ikaw ay hindi ka humihingi ng wala kang kahilingan, kinakailangan din ho kahit wala tayong kahilingan yung pasasalamat para sa ating Panginoon ay hindi natin makaligtaan. Sapagkat dyan lang po natin siya naluluwalhati. Naluluwalhati natin ang ating Panginoon sa ating mga ginagawang pagsasakripisyo,
pagmamahal sa Kanya, ayan ho ay bahagi, isang klase ng pagmamahal na maipapakita natin sa Panginoon. Yung siya ay sambahin. Regular. Yung iba ho dyan, di ba, tuwing Biyernes, tuwing Miyerkules, yung iba ay Linggo. Kahit ho, isang beses lang ho yan. Isang beses lang ho naman talaga ang hinihingi sa atin ng Panginoon na siya ay ating sambahin. Tayo ho ay kinakailangan merong isang araw na makikipagtipan sa Kanya. Ano man niyang araw, kung anong araw ka available, ilaan mo yan. Ilaan natin yan sa ating Panginoon. Lahat na Lunes hanggang Biyernes, ginawa na ho natin. Lahat ginampanan ho natin, tinupad natin ang mga ating mga obligasyon, ang ating mga tungkulin, Monday to Friday, nagawa natin yan. Isang araw lang po ang ulit. At ang isang araw naman, di ba, pag araw ng Sabado, family day, at pag linggo naman, family with appointment with El Shaddai. Kinakailangan ang family with appointment with El Shaddai. Yan. Tapos na sa pamilya, di yung pamilya naman, yung pamilya naman ang may appointment, makipagkita sa ating Panginoon. Okay. Ayan, At kamusta ba ang ating maghapon? Maganda, no? 'Di ba? Maganda ang panahon. Maganda ang panahon at ayan, nakakapagpatuyo tayo. No, nakakapagpatuyo tayo ng labada. At laba. Okay? At siyempre, ng uniform, no? Mahalaga ang uniform ng mga estudyante ngayon. Dahil meron na hong mga paaralan, lalo na sa pribado. Nag-uumpisa na ho ang kanilang pagpasok. Umpisa na hong bukas ang kanilang paaralan para sa mga mag-aaral. Yung sa pampublikong paaralan naman, yan ay sa 29. Kaya't meron pa rin hong mga paaralan na nagsasagawa ng kanilang brigada eskwela. Speaking of brigada eskwela, puspusan doon sa Taguig City, no? Puspusan ang brigada eskwela at pamamahagi na ng mga school supplies para ho sa mga estudyante. Kamakailan, dahil naiulat po natin sa Pitogo, Pitogo Elementary School, Pitogo High School, sorry po. Pitogo High School. Diyan na ho unang sinagawa yung pamimigay ng school supplies para sa mga mag-aaral. At naramdaman or napawi ang mga pangamba, napawi ang pangamba ng mga mag-aaral na hindi nila matatanggap yung dati nilang natatanggap na benepisyo para sa kanilang pag-aaral. Ayan. Di ba? Bukod sa bukod sa mga school uniform, doon nailatag ko yung mga programa para sa mga estudyante.
hindi lang po sa mga estudyante, maging sa mga estudyante mula sa elementary hanggang kolehiyo, meron po silang programa. At bukod dyan, yun nga, yung mga guro. Ang mga guro. Ang enlisted personnel. Ang tawag doon. Yung mga, mga uniform personnel. Tulad ho ng PNP, Eurofire. Diyan sa Taguig, meron din ho silang mga programa at nakakatanggap po ng financial assistance. May mga nagpapatuloy ng mga pag-aaral, lalo na sa teacher, kumukuha ng master degree. Meron hong pwede nilang ma-applyan, pwede nilang makamit yung programa. Ano ho? Kaya ngayon ho, napansin ho natin, medyo tahimik na ho, no? Tumatahimik na ho sa parte po ng diyan sa 14 na paaralan diyan ho sa loob po ng 10 barangay na Embo area. Dahil yung pangamba ho nila pangamba ng magulang, pangamba ng mga estudyante. At tingnan nyo, nung nakiharap sila, kaharap nila ang mayor nila, bagong mayor nila, na si Mayor Lani Cayetano. Di ba? Hindi sila mga malungkot, masasaya. Kitang-kita ang mga ngiti. Ang ngiti hanggang tenga. Habang nakikipag-usap, nakikipag-dialogo sa mayor po ng Taguig. So, ayan. Ano ho? At unti-unti na hong humuhupa yung issue na yan. Sapagkat nakikipagtulungan na, yung wala na ang issue ng writ of execution. Ano po? Yan. At unti-unti na ho nagkakaroon po ng yung transition po. Tunayan, ang COMELEC, kaya na nga, sinunod na nga po ng COMELEC. Yung mga botante diyan ho sa Embo Barangay ay wala naman daw kung puproblemahin. Ang nabago lang po yung kanilang lugar ay nasa ilalim ng Taguig. Ito po ay dahil po sa may decision po, may ruling po pinalabas ang Supreme Court na kung saan yung yung 10 barangay ng Embo area ay sa Taguig. Kaya wala akong aalalahanin yung mga residente dyan. Pinaliwanag na po ng COMELEC. Okay? Right. So, ayan, punta tayo sa COMELEC. Ano po? Yung COMELEC din ho, sa ngayon po ay ipinahayag din po ng COMELEC, dahil sa itong darating na barangay at SK eleksyon, hindi naman ho maisasabay din po yung election ho doon po sa
hindi ho maisasagawa o maisasabay yung special election po. Yan, sa parte po ng Negros Oriental. Na kung saan ay tawag dito, yung posisyon po ng third, ano po ba yan? Yung distrito po na iniwan ni Negros Oriental representative, yan, Arnulfo Arnie Tevez Jr. Yan ay by December na po. May isa sa katuparan ng special election. Pagkat sabi nga po ng COMELEC, hindi po aabot. At hirap po sila pagkat critical na ho yung panahon. Ang pinaka-maaga nga po daw na pagsasagawa ho ng special election dyan ay by December na ho. Yan. Okay, at bakit magkakaroon ho ng special election? Dahil yuho yan, pagkakatanggal nga po ng congressman o dyan. Pagkakatanggal ng congressman. Yun, si Congressman Arnulfo Tevez Jr. So, speaking of election pa rin ho, at mayroon pong ipinapatupad po ang COMELEC pa rin. Ito pong tinatawag na money ban. Kapagkat tayo po ay magkakaroon ng barangay at SK election, so magpapatupad po ng money ban ang COMELEC para masawata ang vote buying sa darating na barangay at SK election. So yun yung pamaraan ng ating ng COMELEC pag malaman. Check. Hello. Parang nawawala ako. Pag na ikaw ang sino man na merong matukoy na merong mahigit na 500 500,000 piso, questionable 500,000 piso na hindi mo maipaliwanag kung bakit meron ka niyan. Ikaw ay hinihinalang bibili ng boto. Naku, nakakatakot, Pero meron kang ganyang halaga. Yaan ay dadaan ho yan sa mga checkpoint kung sakali. Kaya meron na mga checkpoint. Hindi lang ho yan, siyempre, kapag yung mga baril, hindi lang ho yan, pati mga illegal na baril na baka magamit ho sa eleksyon. Kaya yaan po ang ginagawa ngayon ng ating Commission on Election. So, yan po ay kaya kayo po yung mga magtatangka na magbibit ng mahigit na 500,000 piso, abay wag na ho kayong magdadala ng laki ng pera na yan. Baka mapagkinalaan kayo na kayo ay mamimili ng boto. Ano na lamang po ninyo, e-wallet na lang po. Ayan. Election ho talaga natin, lagi hong ganun, lumulutang lagi ang vote buying, mga dayaan. At yung paglabag din sa mga campaign material,
No, hindi na ho masawa-sawata, hindi na mawala-wala, ano, laging nandiyan na pagdadating talaga ng eleksyon. Pati mga bata, ano, ginagamit. Dahil hindi naman nila mahuhuli, ayaw nilang hulihin ng bata. Kaya gagamitin ng bata. Nag-uumpisa na ang bilangan, umpisa ang bilangan. Ano? Tapos na pala ang kampanya, namimigay pa rin ng mga bata. Sasalubong doon sa mga boboto. Sasalubong sa mga boboto, pupunta sa eskwelahan, tuwan-tuwa ang mga bata, mabigyan mo lang ng ng barya. Mabigyan mo lang ng may tumatanggap pa bang barya ngayon? Mabigyan mo lang ng kulay pink. Ay, pink. Pula ba yun? Pink. O yung 50 pesos. Ayaan ay mamimigay na ng pulyeto. Ayan yung mga klase po na pandaraya. Pandaraya na ho yan eh. Nanggugulang pa eh. Tapos na eh, pero may mga ano ka pa dyan. Hindi maano yung mga bata eh. Kung may magaling na bata na malakas din ang loob ng bata. May nakabilot dyan na ayun si Aling Wana. Kilala mo si Aling Wana, sabi mo, galing sa akin yan. May palaman yan. Anong palaman? Peanut butter. Pambili ng peanut butter. Sabi mo kay Aling Wana, huwag akong kakalimutan. Ayan na, ibigay mo sa kanya yan, nakapalaman dyan. Yung mga ganyan hong style. Takto. Ay, nako, talaga, ang gagaling ho talaga ng ating, ng mga Pilipino sa mga palusot. Gagaling. Yung mga ganyan po, nanawagan po ang COMELEC na isumbong. Isumbong ho ninyo kapag may mga ganyan. Para matigil at masampulan. Kasi ho, kung hindi ho hindi seryoso, hindi seryoso, ay walang mangyayari. Patuloy lang ho, paulit-ulit lang ho yan kung hindi ho siseryosohin ng ating COMELEC na yung ipatupad yung mga batas para sa ating eleksyon. Sa ngayon nga lang ho, sa iba't ibang lugar na nga, meron ng mga poster campaign May mga campaign poster. Campaign poster Yan. Meron na raw ho tingnan nyo. Hindi ba? At yung maagang pangangampanya. Siyempre, hindi pa sila nakakapag-file ng kanilang COC. Talaga naman yung pangangampanya na yung ginagawa nila, hindi ho sila makasuhan. Dahil walang preba na siya ay lumabag sa batas dahil hindi pa naman ho siya kandidato. Yun ho ang problema may butas ang batas. Dapat siguro kapag alam na na talagang siya ay politiko at alam siya na isang konsihal, isang kapitan at may mga ganyang gimmick siya, pabingo, may parapol. Alam na yan. Bakit ka magagawa ng ganyan? Bakit hindi mo ginawa yan nung wala pang eleksyon? Hindi dadaan ang eleksyon. Yung mga ganyan. Di ba? Anuhan ho natin yan? Siguro ang mga mambabatas natin, baguhin na ho ang batas
Tungkol ho dyan sa maagang pangangampanya. Pero hindi makakilos ang COMELEC. Kahit yan kahit pa sabihin nga ng tao ng politiko na yun huwag niyo akong kakalimutan, ha? Hindi ba? Hindi niyo akong kakalimutan. Hindi naman ho siya, hindi pa siya nakakapag-file ng candidacy. Dahil, hindi siya sakop. Hindi pa siya covered ng batas. Kaya nagagawa yung pangangampanya, nagagawa yung maagang pangangampanya ng mga politiko natin talaga naman kung tawag nga natin, magugulang. Magulang yan, tatay, nanay yan. Kaya yan ang tawag natin. Kaya tawag doon, magugulang. Lalo na yung may mga pera na kayang, di ba, may mga ganyang pakulo, mga ganyang klaseng pangangampanya. May pera sila di kawawa naman ho yung yung pera ho ninyo, bigyan nyo naman ho kami. Dito, tulungan nyo naman po kami rito. Ho kayo rito, mag-sponsor ho kayo rito. Okay. Tayo po ay babati po muna tayo bago tayo magtungo po sa ating ikalawang yugto ng ating programa, sapagkat aagahan ho natin dahil marami po tayong mga balita ngayon. Ayan, ba? Ang daming nanonood, Hoy, eto yung aking mga apo, talaga namang nangunguna na sila, Si Dangel at si Noni Guillermo. Yan, at si Deli Concepcion, God bless sa lahat ng viewers ng DCWG. Si Joy Tolen, ayan, nanonood. Hello, magandang hapon Joy, salamat sa panonood. Huwag kakalimutan na laging i-share ang programa, ha? Para yung mga kaibigan mo ay, yung kaibigan ninyo ay mabati rin natin. Si Utol Dante Guillermo, ayan. At si Bing, mapagpalang hapon po mga ka-DCGG at sa host, Brother Boyet at Madam Deli. Happy watching po sa lahat. Tama ka po, Brother Boyet. Dapat po maglaan ng time para kay God. Kung may time sa work, sa hanap buhay, sa pamilya, ay lalo na meron tayong dapat meron din po para kay God. Kasi si God ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tama ho. Kahit ikaw, trabaho ka ng trabaho, masipag ka, yung lakas mo, hindi yan sa sarili mo, hindi mo ari yan. Hindi ho natin ari yung lakas natin, yung sipag. Hindi ho. Yaan ay galing sa ating Panginoon. Kaya nararapat lamang yung lakas na ipinagkaloob sa atin ay ibalik natin sa Kanya. Right? Maglaan tayo para sa Kanya. Okay. Maraming salamat, Sister Bing. Yan, si Sister Bing Diriba. Ayan. At ito naman si Andrea Porte, andyan din. Parang nawawala-wala ako. Hindi ba? Yan, parang nawawala yung mic ko. Di ba? Di naman. Andrea Porte, yan, hello. Hello po. Good afternoon. At nagpapa-shoutout si Bing Giriba. Shoutout po sa 8 milyong viewers ng DCWG Studio. Yan, salamat. Salamat, Sister Bing. Si Novencido Wilma Manalo. From Tarlac. Tingnan nyo, from Tarlac. Good PM, Kuya Boyet. More power to DCWG. God bless you all. Pa-shout out po dito sa Barrientos, Luna. Layo, Barrientos, Luna, La Union. Shout out din po kay SL, Ramina, Lala, Asset, at LJ. Thank you po. Ayan, shout out kay SL, Ramina, Lala, Asset, at LJ.
Yan, pa-shout out ni Novencido, Wilma Manalo. Sana nanonood din sila, Wilma. Sabihin mo, oo, para marinig nila yung pangalan nila na nabati sila rito sa programang Balitang Pilipinas Worldwide. Ano? Alright. Paring Crispin, ayan, andyan, ha? Gandang hapon, DC-Double-G. At si Princess Zara. Ayan, nakamonitor na at ready na mag-ulat. Alright. O, sige. Tayo po ay dadako na sa ating ikalawang yugto ng ating programa. At ako po ay magpapalit lamang po ng larga vista nang sa gayon makita natin ang gusto. Mabasa natin ang ating mga nagbabagang balita. Alright! Dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa. Naririto na ang ating mga ulo ng balita. Pamahalaan matagumpay na naisagawa ang resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. 4 na bagong EDSA site inaasahang maging operational na ngayong taong 2023. Panukala na magpapalakas sa Bases Conversion and Development Authority, pasado na sa Kamara. Senator De La Rosa nairita matapos na tumanggi ang Globe Telecom na ilabas ang laman ng data ng cellphone number ni Mayor Chan. National Amnesty Commission, blanco kung kailan ilalabas ng Pangulo ang proklamasyon ng amnestiya para sa mga nagbalik loob na mga residente o rebelde. Balikan yan! Balikan yan, kapatid! Department of Agriculture ipinagtanggol ang kanilang 50 milyong pisong Intel Fund sa budget hearing ng Kamara. Suspension ng paniningil ng fit-all sa lahat ng consumer sa bansa, pinalawig ng ERC. Pamahalaan, pinaiiwas ng DOE sa pag-import ng langis para maibaba ang presyo ng langis. Commission on Audit, pinagpapaliwanag ang OWA sa paggamit ng 5 beses ng emergency repatriation ng halos 4,000 na OFW nung COVID-19. Grupo ng mga ngingisda pinalagan ang pagtatapon ng 1.3 milyong piso na toneladang wastewater ng Fukushima Nuclear Plant sa Pacific Ocean. Red tagging nangungunang issue pa rin sa paglabag ng karapatang pantao ayon yan sa Commission on Human Rights. Maniban ipatutupad ng COMELEC bago maghalalan. Problema sa pasahod sa mga kumpanya, pinapaayos ng Wage Board. 13 cold storage na nabotas, nilusob ng mga otoridad. Higit 86 na milyong pisong halaga ng smuggled agri-fishery product na kumpiska. XPM Shinawatra nakabalik na sa Thailand matapos ang 15 taon.
Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at Philippine Coast Guard ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ng National Task Force on the West Philippine Sea matapos na makapaghatid ng mga supply sa BRP Sierra Madre ang Philippine Supply Ship Yunaisia. May isa at Yunaisia May 2 kahapon. Ito'y sa kabila ng pagkatangka ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel na harangin at muling pigilan ng resupply operation. Ayon sa NTF-WPS, ang dalawang supply vessel ay ineskortahan ng Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra at BRP BRP Cabra at BRP Sindangan habang naka-standby din ang mga barko ng Philippine Navy. Binigyan din ng NTF-WPS na magpapatuloy ang regular na RORE mission sa BRP Sierra Madre na bahagi ng lehitimong pagpapatupad ng pamahalaan ng administrative function sa West Philippine Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitria Ruling Award. DDZGG. Inaasahang magiging operational na ngayong taon ang 4 na bagong site sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Itong inihayag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Anya, posible sa loob ng sunod na 6 na buwan, nasa 1 o 2 sa EDCA site ay magiging handa na habang ang 2 iba pang bagong EDSA site ay susunod na magiging operational. Sa ngayon, hindi pa anya nagpapahayag ng intensyon ang Amerika para madagdagan o ng site sa ilalim ng EDCA maliban sa 4 na bagong site at 5 nauna na. Ang karagdagang 4 na EDSA site ay ang Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo Isabela at Balabac Island sa Palawan. DDZGG. Inaprubahan ng mababang kapulungan sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill number 8505 o panukalang magpapalakas sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. 231 ng mga kongresista ang bumoto pabor sa panukala na mag-amyenda sa Republic Act number 7227, ang batas na lumika sa BCDA upang mas mapangasiwaan nito ang mga dating bases o base at pasilidad ng militar gaya na nasa Subic, Clark, Baguio City at Metro Manila. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang RA 7222 ay naisabataas noong pang 1992, kaya kailangan na itong amyendahan upang mas magawa ng BCDA ang mandato nito sa pangangasiwa sa mga dating base militar. Sa ilalim ng panukala ay itataas ang kasalukuyang 100 bilyong pisong kapital ng BCDA sa 4 na bilyong piso at dinagdagan din ng 50 taon ang termino ng prangkisa nito na maaari na muling palawigin sa hinaharap. Binigyan din ng panukala ng kapangyarihan ang BCDA na gawing residential misuse ang bahagi ng lupaing pinangangasiwaan nito upang makabili ng lupa ang mga nagtatrabaho sa economic zone. DDZGG. Alright, tatanggap tayo ng buhay naman ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, DOH. Inulat na tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue noong Hulyo. DCGG Patrol Report. Si Sara May Laureño ang magbabalita. Sige nga Sara sa detalye. Kasama ang Boyet, tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue noong nakaraang buwan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa.
Batay sa datos ng Department of Health, mula July 16 hanggang July 29, mayroong 199 na bagong kaso ng leptospirosis na naitala. 18% na mas mataas kumpara sa 170 kaso na naitala noong nakalipas na 2 linggo. Ang rehiyon ng Ilocos at Central Luzon ang naobserbahan na mayroong tuloy-tuloy na pagtaas ng mga kaso sa nakalipas na 6 na linggo matapos na mag-ulat ng 26 na kaso sa parehong panahon. Tumaas din ang kaso ng leptospirosis sa Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Bangsamoro Region at National Capital Region. Ang National Capital Region ang may pinakamalaking pagtaas ng kaso na nagpakita ng 2 linggong growth rate na 103%. May kabuoang 47 na nasawi dahil sa naturang bacterial disease na naitala mula July 18 hanggang 29. Nakaramihan ay nagmula sa NCR na may 13 deaths, 28%. Aabot naman sa kabuuang 2,335 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa mula January 1 hanggang July 29. Mas mataas ito ng 53% kumpara sa 1,531 na kaso sa parehong panahon noong 2022. Samantala, nagtala rin ang Health Department ng 1% pagtaas ng kaso ng dengue mula July 2 hanggang July 15. Sa kasalukuyan, 9,877 dengue cases ang naiulat habang may 9,782 cases na naitala noong nakalipas na 2 linggo. Ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at East Visayas ay lahat ay nagpakita ng pagtaas na may pinakamataas na record na 1,159. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Dismayado si Senator Ronald De La Rosa ng pagkadismaya sa Globe Telecom matapos tumanggi na ilabas ang content data ng cellphone number ni Mayor Chan. Diin ni Senator De La Rosa na hindi maaaring idahilan ng Globe ang Data Privacy Act o DPA dahil naglabas na ng kautusan ng korte na nagpapahintulot dito at gagamitin ito para makatulong sa investigasyon ng kaso. Paliwanag naman ni Atty. Ariela Tubayan, Head of Policy Division and Legal Services ng Globe Telecom, ibinigay na nila sa PNP ang traffic data na naglalaman ng call logs at lokasyon kung saan ginawa ang mga tawag, petsa at oras ng mga tawag at kung sino ang mga tinawagan. Iginit pa ni Atty. Tubayan na wala silang system na kayang ma-retrieve ng text messages. DZGG. Kinumpirma ng National Amnesty Commission na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila ang proklamasyon, hinihintay pa rin nila ang proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbibigay ng amnestiya sa lahat ng mga rebeldeng nagpabalik loob sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ni National Amnesty Commission Executive Director Atty. Maria Victoria Cardona, hanggang sa ngayon ay hindi na nila batid kung kailan ilalabas ng punong hekutibo ang proklamasyon para sa sumukong rebelde sa bansa. Ayon kay Cardona, nakikipag-coordinate na ang kanilang tanggapan sa opisina ng Pangulo at sa Justice Department upang mapabilis ng naturang amnestiya. Paliwanag ni Cardona, kaya hindi pa nasisimulan ang mga application process ng mga ito ay dahil na rin sa hinihintay na proklamasyon ng Presidente. Iling rin nito na mapabilang sa mabibigyan ng amnestiya ang mga dating makakaliwang grupo mula sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. DZGG. Idinipensa ng Department of Agriculture, DA, ang kanilang 50 milyong piso na confidential fund sa ilalim ng panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon kay DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban, ito ay para daw sa anti-smuggling purposes.
Paliwanag naman ni DAA Undersecretary James o Assistant Secretary James Layo, suportado ito sa anti-agricultural smuggling effort at sa target na seguridad sa pagkain ng kanilang kagawaran kasama ang iba pang ahensya. Hindi naman kinagat ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro ang rason ng DA. Sabay question kung nasa mandato na ba ng ahensya ang national security, pagtugis sa smugglers, illegal importers at iba pa. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilan. DA, aminadong walang katiyakan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. DCGG Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga, Tani, sa detalye. Boyet hindi nakapagbigay ng garantiya o katiyakan ng Department of Agriculture o DA na matutupad ang campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba hanggang 20 per kilo ang presyo ng bigas. Sa budget hearing sa Kamara, tahasang sinabi ni Basilan Representative Mujib Hataman na malinaw na hindi kasama sa roadmap o plano ng DA ang 20 pesos kada kilo ng bigas hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028. Ayon kay DA Undersecretary Lecadio Sebastian, ang pangunahing layunin nila ay tiyakin na ang magsasaka ay magbebenepisyo sa anumang mga development sa sektor ng agrikultura. Paliwanag pa ni Sebastian, ang pagbaba ng presyo ng bigas hanggang 20 per kilo ay nakadepende sa merkado kahit pa makamit ng bansa ang 95% rice self-sufficiency. At tiniyak naman ng DA na walang kakapusan ng supply ng bigas sa bansa, bagamat abinado ito na manipis ngayon ang stock ng bigas at ang tumataas na presyo nito ay hindi nila kayang kontrolin. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Pinalawig ng Energy Regulatory Commission, ERC, ang suspensyon sa paniningil ng feed-in tariff allowance o feed-all sa lahat ng consumers sa bansa. Ayon sa ERC, ito ay katumbas ng 4 kilowatts sa electricity bill na mararamdaman ng consumer sa susunod na buwan. Magpapatuloy ang naturang suspensyon hanggat hindi binawi ng ERC ang kautusan. Layunin nito na mabawasan ang pasanin ng publiko sa harap ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Ito na ang ikatlong suspensyon ng ERC ng koleksyon ng feed-all mula noong November 2022. DZGG. Iminungkahi ng isang opisyal sa Department of Energy o DOE na dapat umiwas ang Pilipinas sa pag-import ng gasolina upang mapababa ang presyo ng langis sa pangmatagalang panahon. Ayon kay Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, na dapat simulan ng bansa ang pagbuo o paggalugat sa supply ng langis at gas. Anya, ang problema rito ay nag-i-import ang bansa ng 300,000 barrel oil equivalent kahit pa na 1% ang demand na kumulang 104 milyong bariles bawat araw. Pinakamagandang magagawa umano ng bansa ay ibaba ang pagiging import dependent. Sa kabila naman ikinatuwa ni Abad ang mga kontrata ng petrolyo sa West Philippine Sea at sa Rio ng Bangsamoro sa kabila ng mga kinakaharap na hamon sa usaping petrolyo ng ating bansa. DZGG. Pinagpapaliwanag ng Komisyon on Audit ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA kung papaano nagamit ng 3,707 OFW ang Emergency Repatriation Program ng maraming beses sa pagitan ng Abril 2020 hanggang Mayo 2022.
Ito ay makaraang lumitaw sa report ng Commission on Audit o COA na halos 4,000 overseas Filipino workers OFWs ang gumamit ng libreng flight pauwi, hindi lang isang beses kundi hanggang 5 beses sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nakalista ang mga OFW bilang in distress na nabigyan din ng libreng tirahan, pagkain at ride sa kani-kanilang destinasyon. Paglilinaw ng COA, ang overseas Filipino na sinasabi umanong in distress ay nangangahulugan na may medical, psychosocial o illegal na problema na nangangailangan ng gamot, payo o legal na presentasyon sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995. Natuntun ng mga state author ang 3,707 OFW sa Northern Mindanao. Ngunit sinabi ng Regional Office ng OWA na doon lamang sila facilitate ng mga ito sa utos na rin ng Central Office. DZGG. Alright, isa pang pagulat ang ating tatanggapin. PNP babantayan ang mga lugar na itinuturing na area of great concern na posibleng dumami. DZGG. Patrol. Si Rica Tumabang ang may bitbit ng balita. Sige nga Rica, sa detalye. Maaari pang madagdagan ang mga binabantayang areas of grave concern ng Philippine National Police. Ang mga ito ay itinuturing na election hotspot habang papalapit ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, sa ngayon ay nananatili pa rin sa 27 lugar sa buong bansa ang mahigpit nilang binabantayan. Paliwanag ni Maranan, depende pa rin ito sa magiging pagtanggap ng Commissions on Elections. Batay na rin sa kanilang isinumuting update kahapon matapos ang isinigawang command conference kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tubabang para sa DZGG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Pumalag ang mga grupo ng mangingisda sa plano ng Japanese government na magtapon sa Pacific Ocean na 1.3 million na toneladang wastewater mula sa Fukushima nuclear plant. Ayon sa grupong pamalakaya, banta ito sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda na umaasa sa marine resources. Ayon sa grupo, namimiligro dito ang resource-rich Philippine rice o ang dating Benham rice na nasa silangang bahagi ng Luzon. Maliban sa iba't ibang marine resources, mayaman din ang Philippine rice sa mineral at gas deposit. Nananawagan ng grupo sa Department of Natural Resources o DNR at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na suportahan ang boses ng mga mangingisda, mga environmentalist at mga eksperto na kumukundina sa naturang hakbang. DZGG. Nangungunang issue ng paglabag sa karapatan pantao ang red tagging. Ito mano ang resulta ng pakikipagdialogo ng Commission on Right o CHR na iba't ibang civil society group at organisasyon sa bansa. Sa media and dialogue session ng CHR, inihayag ni Chairperson Attorney Richard Palpal Latok. Bagamat nagsimula ang issue ng red tagging sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hanggang ngayon anya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay marami pa rin ang mga reklamong inihahain sa komisyon hinggil dito. Paglahad pa ni Palpak Latok na itinanggi ng pamahalaan ang usapin ng red tagging sa International Labor Organization or ILO High Level Tripartite Mission noong January. Sinabihan niya ng ilang ahensya ng pamahalaan na walang nagaganap na red tagging na taliwas naman sa complaint ng mga civil society group. Dahil dito, tututukan ng komisyon ang naturang issue, aalamin ang kung sino
ang may pananagutan at kung papaano masusolusyonan ang problema. DZGG. Magpapatupad ang Commission on Election of COMELEC ng money ban checkpoint para masawata ang vote buying sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon o BSKE. Sa ilalim ng money ban, bawal ang pagbiyahe at pagbibitbit ng cash na aabot sa 500,000 pesos o anumang foreign currency na katumbas ng naturang halaga. Ayon kay Atty. Glinis Tamundong, Director for Election and Barangay Affairs Department, ipatutupad ang money ban 5 araw bago ang eleksyon at sa kasagsagan ng eleksyon. Paglilinaw pa ni Tamundong, hindi sakop sa money ban ang mga magdadala ng pera na malaki ng halaga dahil sa kanilang trabaho at negosyo tulad ng mga cashier at disbursing officers. Pero kinakailangan munang mapatunayan nito. Bilang prueba ay dapat magpresenta ng office-issued identification card o kaya naman ay certificate of employment. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin. Pangulong Bongbong Marcos, pinamamadali ang 3 billion pisong fuel subsidy fund. DZGG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang magbabalita. Sige nga Danner, sa detalye. Kasamang Boyet, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management o DBM sa pamimigay ng Fuel Subsidy Fund sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, patuloy pa rin kasing itong nakabinbin dahil sa hindi pa nailalabas na Joint Memorandum Circular o JMC ng Department of Transportation o DOTR. Ipinaliwanag rin nito ang pondo ay magagamit na sa General Appropriation Act o GAA. Sa huli, sinabi ni Pangandaman na wala na masyadong aamyendahan sa JMC para sa mas mabilis ang proseso ng distribution. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Nag-abiso ang National Wage and Productivity Commission na pagtuunan ng pansin at tugunan ang wage distortion sa mga kumpanya. Nakapaloob sa naturang abiso ang Labor Code na nagbibigay ng suggested formulas at sample computation para matugunan ang wage distortion. Ito ay matapos ang pagtaas ng minimum wages o wage sa Metro Manila. Ayon sa Wage Board, nararapat lang na maayos ang problema sa pasahod sa mga kumpanya para mapanatili ang moral ng mga empleyado at magkaroon ng maayos na pagtatrabaho. Ipa ng National Wage and Productivity Commission, sakaling may kaharapin na problema sa pasahod ng mga kumpanya, humingi lang ng gabay o di kaya ay technical assistance sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. DZGG. Mahigit 86 na milyong pisong halaga ng smuggled agri-fishery products ang nakumpiska ng Department of Agriculture o DA, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard sa Navotas City. Ang mga nakumpiskang produkto na nasa 364,000 kilo ay binubuo ng expired na karne ng baka, karne ng manok at frozen na isda. Nasabat ito sa 13 cold storage facilities na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Phil Storage Corporation. Nabatid na ikinasa ang Joint Anti-Smuggling Operation sa Navotas City bilang tugon para mapigilan ang pagsasagawa ng agricultural smuggling. Paraan din ito upang masiguro na ligtas ang bawat produkto na mabibili sa merkado at hindi ang katulad nito na matagal nang nakaimbak. Kaugnay nito, hinimok ng pamahalaan ng publiko na isumbong sa mga tanggapan o ahensya ang anumang iligal na aktibidad na may kaugnayan sa agricultural smuggling upang tuluyan na itong mapigilan. DZGG. Nakabalik na sa Thailand ang pinatalsik na dating Prime Minister na si Thaksin Shinawatra matapos ang 15 taon.
Ito ang unang pagkakataon na nakabalik siya sa Thailand matapos ang self-exile si Thaksin na namumuno ng kilalang political dynasty at dating may-ari ng Manchester City Football Club ay nagsilbing Prime Minister mula 2001. Napatalsik siya sa pwesto dahil sa kudita ng mga sundalo noong 2006 habang dumadalo sa pagpupulong ng United Nations sa New York. Pinatalsik ito sa pwesto dahil sa aligasyon ng korupsyon. Matapos ang pagdating nito sa Thailand, ay inaresto na ang 74 na taon na dating leader at dinala na siya sa Correctional Department. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. Pilipinas, planong lumahok sa Biennial Joint Military Exercise ng US at Australia sa taong 2025. DCGG Patrol Report! Si Dans Guillermo ang magbabalita. Sige nga, Dan sa detalye. Posibleng lumahok ang Armed Forces of the Philippines sa Exercise Talisman Sabre sa pagitan ng Estados Unidos at Australia sa taong 2025. Ito ay kasunod ng imbitasyon ni Australian Defence Forces Chief of Joint Operations Lieutenant General Greg Bilton kay AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Charlton Sean Gaerlan sa kanilang pagbisita sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Dito ay nagpulong ang dalawang opisyal kung saan natalakay din nila ang isasagawang biennial joint military exercises ng Australia at Estados Unidos sa taong 2025. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto, tinanong ni Bilton ang AFP kung ano ang mga ninanais nitong makamit upang maisama ito sa kanilang maikonsidera sa pagplano ng naturang pagsasanay. Samantala, bukod sa mga pagsasanay, ay tinalakay din ng dalawang opisyal ang nagpapatuloy na Exercise Alon 2023 na una nang nagsimula noong Agosto 14, 2023. Kung maaalala, sa ginanap na iteration ng mga joint military exercises ngayong taong 2023 na nilahukan ng Fiji, France, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, New Zealand, Papua New Guinea, Tonga, the United Kingdom, Canada, and Germany, ay nagsilbing observers dito ang Pilipinas, Singapore, at Thailand. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DCGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dans Guillermo! Okay, dyan po nagwawakas po ang ating po mga ulo ng mga balita sa araw po na ito na araw ng Wednesday, August 23, 2023. Ang mga balita po yan ay nakalap po ng ating pong news department ng DCGG Broadcasting Studio. Maraming salamat mga kaibigan at dyan po tayo po ay magsasara na ng sabing ng ating palatuntunan. Kaya medyo masama na po ang ating pang-amoy. Kaya bagong lahat, batiin ko muna yan si Maring Elena. Sorry daw, siya ay late. Okay lang yan, Maring Elena. Basta't andyan ka palagi, nanonood at hindi nakakalimot. Maraming salamat, Maring Elena. Happy watching. Yan, si Nerly Guillermo at si Utol Danyo at kasama kanyang may bahay na si Ate Nelia. Ayan. Alright. So, tayo po ay magpapaalam na pansamantala. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa loob po ng isang oras nating balitaan. At kami po din, ako din po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanya pong patnubay dito sa Balitang Pilipinas Worldwide sa DCGG Broadcasting Studio.
Lord, salamat po sa inyo po walang sawang pagsubaybay. Pag-iingat. At siyempre, pagpapala. Yan, sa DCWG Broadcasting Studio. Higit sa lahat, Panginoon, sa inyo pong tiwala na ipinagkaloob po sa akin, sa inyo. Para ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamagitan po ng pagbibigay, paghahatid ng sariwang balita at impormasyon at serbisyo publiko. Lord, thank you very much po. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Sa ngalan po ng aming news director, Jun Hariol sa technical side, G. Laureño at John Paul Distora. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Bukas po muli sa alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. Yan. At sa ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide, magkapanooran pa rin po tayo at magkapakinigan. Yan, bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabon. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.